So yung ating message po is, I am an overcomer in Christ. Sabihin natin lahat, I am an overcomer in Christ. So last week, ang part na in-start ko po yung the sources of power to overcome all battles in life. The sources of power to overcome. So alam na ng Panginoon na ang battle, ang buhay dito sa mundo ay punong-puno ng battles, troubles, trials, sufferings. Maraming mga battles kahit sa sarili. Ang daming mga battles sa family, sa work. Ang daming mga battles. But our God who is omniscient, knows everything. At tayong mga anak niya, gusto niya tayong equip. At malalaman natin sa pag-equip niya sa atin na kung ano yung mga sources of power natin para mag-overcome. Sinabi sa 1 John chapter 5, verses 4 to 5. Basahin natin, 1, 2, 3, go, read. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Sino po dito ang nananalig kay Jesus? Magsabing amen? You are an overcomer. Sabihin niyo po sa kanan at kaliwa ninyo, you are an overcomer. If you believe in the Son, you are a child of God, you are an overcomer. At last week, ang tinakil natin na number one source of power is the Word of God. Hebrews 4:12 says, for the Word of God is living and powerful. So, ang gusto ng Diyos, tayong lahat, ay mapuspos, mapuno ng salita ng Diyos. At sa ating pagsasalita, sinasabi natin ang salita ng Diyos because our tongue is powerful and the words of God placed in our tongue have power, especially to all our battles and in all our battles. Si Jesus, nung nagkaroon siya ng battle against the enemy, against Satan, sa Matthew 4, alam na natin ang ginawa niya. Sinabi niya sa chapter 4, verse 4, it is written. Sinabi niya sa chapter 4, verse 6, it is written. Sinabi niya sa chapter 4, verse 12, it is written. So ang diablo ay lumayo at nagapid niya. Satan was defeated through the word of God. So if you want to defeat the Satan and you want to overcome in life, you have to use the word of God. It is written. Hindi pwedeng sasabihin mo lang, the Bible says. You have to know the exact verses. It is written. Kaya nga ang message, be responsible to yourself. Kanya-kanya to. Hindi kita pwedeng ipag-memorize. Ikaw ang mag-memorize. Kung ano ang kailangan mong memorize na verses para sa mga battles mo sa buhay. And even hindi mo battle, siyempre nagiging effective yun pagka naranasan mo yung sarili, yung personal battles mo. Pero sometimes we want to memorize verses for the sake of helping others sa mga battle nila na nagpapakounsel sa atin, humihingi ng tulong sa atin. Okay? Ngayon po, mga kapatid ko, pangalawa na source of power natin ay ang worship. The power of worship. Sabihin natin lahat, the power of worship. Ako po bilang pastor ninyo, I've been a pastor for 38 years and 43 years na akong Christian. And by the way, I'll be celebrating my 43rd spiritual birthday on May 23. And as I told you last time, I'll celebrate it with an unbeliever. Gusto ko sa May 23 ay makapag-share ako ng kaluluwa. Mag-i-invite ako sa McDo. Sabihin ko, birthday ko ngayon, ililibre kita. Yan ang gagawin ko sa May 23. Okay, anyway, sa aking pagiging Christian at pagpapastor, nakita ko na ang kapangyarihan ng worship. Tinuro ng Bible, naranasan ko sa aking buhay. And kayo po na mga anak ng Diyos, kailangan din, ito po din ang inyong maranasan sa inyong buhay. Malaman sa salita ng Diyos ang kapangyarihan ng worship at maranasan ninyo kung ano ang testimony ninyo dito. 2 Chronicles chapter 20. Sa 2 Chronicles 20, before I read the two verses 22 and 23, I would like to give you the context, the story of this battle.
This battle is the battle of Judah led by King Jehoshaphat. Everybody say Jehoshaphat. Dito po famous si Jehoshaphat. From verse 1, hindi na natin babasahin, kwento ko na lang, ay bigla silang nakakita ng napakaraming mga sundalo na sila'y i-engage sa digmaan. Of course, the intention is to subdue yung Judah at maraming mamamatay. In every battle, a lot of people die. In a battle, talaga. Ngayon, nung makita na sila sa malayo, na 3 bansa actually ang nagkampi-kampi para sila'y gerahin. Ang bansang Ammon, Moab, at saka yung mga naninirahan sa Mount Seir na ang tawag sa kanila ay mga Meunites. So 3 peoples, Ammonites, Moabites, Meunites. Nagkampi-kampi sila para annihilate, alisin sa lugar nila, patayin ang maraming mga people of God. So, kwento ko lang, si King Jehoshaphat, siyempre, may takot din yun. Pero, praise God that he knew what he needed to do. So, he prayed and he called the people to fast and pray. So, lahat ng Judah nag-pray, nag-fasting, at pagkatapos, merong prophet doon na nag-prophesy. Sabi nila, huwag tayong matakot. The battle is the Lord's. It's not our battle. Kaya doon sumikat yon. Yung katagang, the battle is the Lord's, not ours. Sabihin natin na, the battle is the Lord's, not ours. So, I'd like you to understand that every battle, God is concerned. God is concerned about any battle in your life. Mental, intellectual battle, emotional battle, financial battle, health battle, whatever battle. Actually, pati po sa mga iniinom natin mula sa battle, concern din ng Panginoon. Okay? So, all battles in life. All battles in life. So, ano ang kanilang instructions to overcome, to win, to secure the victory? Ito po yung ginawa nila. Read. 1, 2, 3. At sa pagbabasa natin, kailangan magkaroon na po ng rema sa inyo. Amen? Sinong gusto magkaroon ng rema? Magsabing amen. Basahin natin. As they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Verse 23. 1, 2, 3, go read. The Ammonites and Moabites rose up against the men from Mount Seir to destroy and annihilate them. After they finished slaughtering the men from Seir, they helped to destroy one another. So alam nyo, paano sila nanalo? Kaya pala sinabing the battle is the Lord's, hindi man sila nakipagyera. Wala silang naka-espadahan, wala silang tinatamaan ng kanilang bow and arrow, wala silang inispir, wala. All they did, sabi ng verse 22, they began to sing and praise. They sang and praised the Lord. Lahat na may rema, magsabing amen. Yun po. Nung sila po'y kumakanta ng papuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon habang sila'y nagmamarcha, anong ginawa ng Lord? The Lord set ambushes against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir. So, yun po yung ginagawa ng Panginoon. Pagka tayo po ay nagpuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, ang Diyos ay nag-i-intervene. Mag-i-intervene ang Diyos sa battle mo, kahit sa mga tao na kalaban mo, mag-i-intervene ang Lord sa kanila. Pero wag naman po natin pag-pray na magpatayan sila. Pero kikilos ang Diyos. Amen. Sabihin natin lahat, kikilos ang Diyos. Kahit wala kang ginagawa, actually, kung open lang yung ating spiritual eyes,
and understanding, very reflective tayo, marami ng battles na ginawa ang Panginoon na binigyan niya tayong tagumpay without us knowing it. Hindi mo man alam, binigyan ka ng battle ni Lord. Binigyan ka ng victory ni Lord sa battle mo. Amen? Kaya, napaka-importante. Lahat po tayo na mga people of God, children of God, we know this source of power. Yung praise and worship, isang makapangyarihang weapon yan sa lahat ng battles natin. Kaya lang, gusto ko po kayong palalahanan na kailangan true worshipers po tayo. Amen? For the power of worship, talagang makikita natin, magmamanifest ang kapangyarihan nito, mag-uumpisa po talaga, hindi lang naman doon sa kakanta kay, napapuri. Kailangan nanggagaling sa totoong pusong sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Kaya nga ako, parati ko pong tinuturo sa church, before we come, lahat tayo mag-o-offer ng acceptable worship. Pero, kailangan, true worshiper tayo. Sa John chapter 4, verses 23 to 24, di ba? Yet a time is coming and has now come when the true worshipers, sabihin natin lang, true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Kailangan true worshiper ka. Alam mo paano mag-worship kay Lord. Hindi sa paraang gusto mo, doon sa paraang gusto niya. Hebrews 12:28 sa Tagalog. Sabi rito sa Hebrews 12:28 Tagalog. Gustong-gusto ko po yung Hebrews 12:28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang karyang hindi na iayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Hindi sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hindi sa gusto mo. Na alam mong ito yung gusto mong ibigay na praise and worship kay Lord. Hindi, yung nakakalugod sa Kanya. Amen? Ibig sabihin, guided ka ng salita ng Diyos. Kasi nga, we worship in spirit and in truth. So sa spirito ka sasamba at sa katotohanan. Ang ibig sabihin nun, guided by the truth yung pag-worship mo. At yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya nga yung po mga simpleng pagpapalakpak natin kay Lord. Pumalakpak nga po tayo kay Lord. Thank you. Yan ay pagsamba kay Lord. Basta yung pagpapalakpak mo, ginagawa mo kay Lord doon, uri na ng pagpupuri yun. Nakakalugod kay Lord. Kahit yung pagsigaw, shouting your praise to God. Amen? Sino po nakasubok na nito? Magsabing amen. Alam nyo, yung shouting of praise to God, nako, napakatindi yan kapag mayroong bigatin sa puso. Ako, ganyan po. Kaya po, ako po, pagka may problemang mabigat, kami po ni Pastora Ruth, pumupunta kami sa Subic. Kasi doon kami magpupuri ng malakas. Lalong-lalo na noon, meron pong mangrove doon sa Subic. Pupunta kami sa loob. Doon ko isisigaw yung pagpupuri at problema ko kay Lord. Amen? Please, huwag niyo pong isigaw sa SM. Baka, Lord, may problema ako, pera. Baka magsisigaw ka doon. Huwag naman ganon. Pero kung nililid ka ni Lord, siguraduhin mo lang na nililid ka ni Lord. Baka akalain nila, may topak ka, di ba? Ang pumunta sa iyo, gwardya, di ba? So mga kapatid ko, sumamba tayo sa paraan na nakalulugod sa Kanya. Amen? Kahit nga si David, sumayaw pa siya, di ba? Sino po dito ang alam na sumayaw si David? Nung hindi niya maibalik yung Ark of the Covenant, the Spirit of God revealed to him na abang binabalik yung Ark of the Covenant, hindi lang sapat yung kumakanta at nagpupuri. Ang ganawa pa ni David, nagsayaw pa siya. Di ba? Nasubukan mo lang sumayaw kay Lord? Kung ba mga nanyan tetera kay David? Leko niya pimbaro na yan eh. Sabi na ning Bible, pinagtawanan pa siya ni Mikal. At nung pinagtawanan siya ni Mikal, na-curse si Mikal. Di ba? Pero yung pagsasayaw ni David na pagsamba sa Diyos, kinalugdan ng Diyos.
nagkaroon siya ng tagumpay na mayuwi ang Ark of the Covenant because the Ark of the Covenant represents the presence of God and the presence of God is our victory. So mga kapatid, worship, kailangan maintindihan ninyo, it's about the presence of God. Kaya ka sasamba kasi darating ang presensya ng Diyos. Sabi ng Psalm 16:11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. So, when you worship God, you will be filled with the presence of God. And the presence of God is the thing that is going to give us the victory. Pakatandaan po natin yun. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. At dumarating ang presensya ng Diyos in a very special and powerful way when we worship Him. When we praise Him, dumarating ang power ng God. Sabi sa Psalms 2-3, Psalms 9, verses 2-3, I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. When my enemies turn back, they stumble and perish before your presence. Hindi sila mag-i-stumble, hindi sila aalis sa itsura mong yan. Sa presensya mo, hindi. They stumble and go away because of the presence of God. God does not leave us nor forsake us. Pangako na ng Lord John. Kailangan, alam nyo yan, Hebrews 13:5 yan. Sabihin natin lahat, I will never leave you, I will never forsake you. So yan ang pangako ng Lord, Hebrews 13:5. Ako, isa yan sa mga powerful verse na parati kong pinangawakan. But you know what? Meron tinatawag na abiding presence of God, hindi siya aalis, pero meron siyang tinatawag na manifest presence. It is the manifest presence of God na kinatatakutan ng demonyo. Na kapag ka nagpuri ka, ang demonyo, mararamdaman niya ang presensya ng Diyos. At kapag ka naramdaman ng demonyo, ang presensya ng Diyos, aalis siya. At gusto ko kayong maging aware that almost in all our battles, the devil is involved. Pagka natatakot ka, nandyan ang demonyo. Pagka nagwawari ka, nandyan ang demonyo. Pagka nalulungkot ka, nandyan ang demonyo. Pagka nag-aaway ka, wala kang pasensya, nandyan ang demonyo. In all your struggles, the devil capitalizes it. Nandun siya. Kaya kapag ka na-eliminate mo na ang demonyo, now you just have to deal with yourself. Amen? Sarili mo naman ang i-deal mo, hindi na yung demonyo. Because when you worship God, the presence will come, the presence of God will come, at sabi ng Bible, tatakbo ang demonyo. Amen? Tatakbo, aalis ang demonyo. At dun ka na magkakaroon ng tagumpay. Sabi ng Bible, Romans 8:31, what then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Pagka sinamahan ka ng Diyos, kakampi mo ang Diyos, sinong magiging kalaban mo? 100,000, 1,000,000, 1,000,000 demonyo, hindi pwedeng talunin ang Diyos. Amen? 1 John chapter 4, verse 4, greater is He that is in you than he that is in the world. Kahit ang bilang ng mga demonyo, sabihin na nating 5 bilyon ang mga demonyo at kasama pa si Satanas. Pag samasamahin mo ang kanilang kapangyarihan at katalinuhan at lakas, no match sa Panginoong Hesus. Sabihin natin lahat, no match. Sabihin natin, no match. Hindi pwedeng pantayan ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Greater is He that is in us than he that is in the world. 1 John chapter 4, verse 4. Isaiah 54:17, the Word of God says, no weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. And their righteousness is from me, says the Lord. So napakalagang mga verses na sinasabi ko in your battles. Halos lahat po ng verses na to ay memorize ko. Because I am in a constant battle as God's servant.
At ikaw din, kailangan memorize mo din ang verses. Hindi mo pwedeng pinapalampas-lampas lang ang mga verses na to. Kasi it is written ang mga to. No weapon formed against you shall prosper. Sabihin natin lahat, no weapon formed against you shall prosper. Sabihin natin lahat, no weapon formed against me shall prosper. Walang weapon ang demonyo, kahit gaano pa kapangyarihan ng demonyo ang magpa-prosper. And I would like to tell you, the greatest weapon of the enemy is lie. Kasinungalingan. All the attacks of the enemy has an ingredient of lie. Magsisinungaling siya tungkol sa Diyos mo. Ay, hindi magpo-provide si Lord kung hindi ka kikilos. Ganyan na sasabihin niya. Ay, hindi mo kaya yan. The devil's weapon is always a lie. Kaya pagka wala kang truth, wala kang it is written, talo ka. Especially, you don't know who God is, the truth about God, the truth about who you are in Christ, your identity, talo ka. Those are two basic truths that you should know. The truths about God and the truths about who you are in Christ, about your identity in Christ. No weapon formed against you shall prosper. Anumang weapon ng enemy, kasinungalingan, takot, deception, hindi yan magpa-prosper against you. You have the Word of God. You have the presence of God. Amen? Sabihin mo sa kanila mo, saan ka pa? Kaya importante, mga kapatid, that we cultivate our worship life. That we cultivate yung worshiping heart natin. Hindi natin tinitake lightly ang pag-worship kay God. There are two worship activities na ginagawa natin. Una, yung personal worship mo. We call it personal altar. You worship God in your home, in your room, wherever it is, sa dorm mo. Meron kang personal worship life. Sometimes you worship also God in your office. Right? So, kailangan yung kung saan ka nagpupunta kasi may mga battle naman yan. Meron kang lugar na magwo-worship ka dyan. Kunwari, estudyante ka, may problema ka. Di, punta ka sa isang sulok, mag-worship ka kay Lord, mag-praise ka kay Lord. Amen? Kung may problema ka sa work mo, punta ka sa isang kwarto ng office ninyo, mag-worship ka kay Lord. Amen? Saksak mo yung yung earphone, worship ka kay Lord. So mga kapatid, makapangyarihan ng worship. Everybody say, worship is powerful. I would like also to tell you about Saul, King Saul, at saka si King David. Sa 1 Samuel 16:23, si Saul po kasi, iniwanan siya ng presensya ng Diyos because he disobeyed. You know, in the Old Testament, when you disobey God, the presence of God will leave you. Pero gusto ko sabihin ng katotohanan ito. Ngayong panahon natin, because of the new covenant, the grace, the blood, even if you disobey God, hindi aalis si God. Pero nung Old Testament, aalis ang presensya ng Diyos. So umalis sa buhay ni Saul ang presensya ng God, ang Espiritu ng Diyos. So ano nangyayari? Tinotorment siya ngayon ng mga evil spirits. Alam nyo, walang makapagpagaling sa kanya. Walang psychologist, walang psychiatrist na makapagpagaling sa kanya. Alam nyo, nakapagpagaling sa kanya? Si David. Anong ginawa ni David? Mag-play ng harp, mag-worship kay Lord. Basahin natin ang verse 1, 2, 3, go read. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp, Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Lahat ng may revelation, magsabing praise God. Dapat alam po ninyo ito. When you feel an evil spirit trying to oppress your mind, naguguluhan ka, natatakot ka, oppress your emotion, nalulungkot ka, ang gagawin mo, play worship song. Amen? Worship God. Kasi pwede rin naman, sino po dito ang gustong magkaroon ng harp? Kasi sabi niya, Pastor, play his harp doon. Eh di bumili ka ng harp. Aralin mo yung harp. Pero the meaning of this, the principle is this, play music that glorifies God.
marerelax ka and you will feel better. And the evil spirit would go away. Sino po dito ang gustong marelax, to feel better, and the evil spirit would go away? Say amen. O, alam mo na yung gagawin mo. Kasi ngayon, kung ano-anong ginagawa, relax, punta sa dagat. Uy, kung ano-anong relax, punta sa coffee shop, relax, to feel better. Hindi, tayo ho, when we want to have true relaxation and we want really to feel better, we go to the presence of God. We worship God. We take time to worship God. Libre pa. Libre. Sabihin mo sa mo, hindi ka pagagastos. Di ba? Accessible lahat. Eh kung sabihin ni Lord, nakasulat sa Bible, for you to relax and feel better and the devil will go away, go to Baguio, sa Janhay. Makakapunta ba tayo lahat? Hindi. Pero tayo ngayon lahat, dahil tayo, because of the blood of Jesus, we have an access to the presence of God. Anywhere we can go to the presence of God. Di na kailangan tayo pumunta ng Subic, Boracay, sa Camp Janay. Hindi na kailangan. Kaya mag-ingat po kayo pagka sinasabi nyong, relax muna ako. Kung wala ang presence ng God, delikadong mag-relax nang walang presensya ng Panginoon. Amen? Napakadelikadong mag-relax, mag-unwind. Of course, hindi ko po sinasabing hindi tayo nag-unwind, nagre-relax. Pero be careful how you do your relaxation and unwinding or whatever. How you do unwind in your life. No? So, alam mo na yung gagawin mo? Sabihin mo sa mo. Alam mo na yung gagawin mo? So, I really pray that you know the connection of praise and worship to songs. Kailangan, alam niyo yung Bible natin, titingnan ninyo, the longest book is the book of Psalms. Psalms, mga awitin yan na pagpupuri kay Lord. So, the easiest vehicle of worship is singing songs. Amen? Kaya nga, pagka mag-worship ka kay Lord, kantahan mo si Lord. True worshiper, galing sa puso, amen? Hindi lang yung kumakanta ka lang ng wala lang. Hindi, kailangan galing sa puso. Nakasulat sa Ephesians chapter 5, verses 18 to 20. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. Do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. So, sing and make music from your heart to the Lord. Napaka makapangyarihan na pagka sumamba ka, kakanta ka ng papuri kay Lord. Yung music mo, make music from your heart. Sabi natin, from my heart. So, hindi lang basta kakanta ka. Dapat it's from the heart. And then it will be very powerful weapon sa iyong battle when you sing and make music from your heart to the Lord. Inulit ni Paul sa Colossians. Tinuro niya sa Ephesian church. Itinuro rin niya sa Colossian church. Colossians 3:16, ang sabi ng Colossians 3:16, basa, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So psalms, hymns, spiritual songs, gospel songs, singing with grace in your hearts. Dapat in your hearts. Amen? And it will be powerful for your deliverance, for your victory, for your struggles, for your obstacles. Kantahan mo ang lahat ng problema mo ng pagpupuri sa Diyos. Huwag mong tawanan. Sabihin mo sa mo, kantahan mo. Kantahan mo. Awitan mo ng pagpupuri kay Lord. Ito yung ginawa ni Paul and Silas from Acts chapter 16. Di ba nakakulong sila? Hinuli sila. Hinuli sila sa pangangaral. Anong ginawa ni Paul and Silas? Kinantahan nila ang kulungan. Kinantahan nila ang kanilang mga tanikala. Kinantahan nila ang kanilang problema.
At ang sabi na salita ng Panginoon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Ano sabi na salita ng Panginoon? 26, basa tayong lahat. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prisons were shaken. At once, all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Wow! Palakpakan natin ang Panginoon. Sabihin mo sa kata mo, kantahan mo ng pagpupuri kay Lord. Kapag kami kaaway ka, kantahan mo. Naaway ka ng asawa mo, makanyang ka ng asawa mo, makanyang ka kabuisitan mo, sabihan mo, rejoice, rejoice. Kantahan mo ng pagpupuri. Pagka sinabi niya na walang pera, God will make a way when there seems to be no. Sabihan mo, isipin mo, pagkantaming verse. Pagkantaming hymns. Di ba? Kikilos ang Diyos. Amen? Kumilos ang Diyos. Pakita mo nga yung video, kapatid. Ito, marami po akong mga video na ipapakita sa inyo, pero ito, ang tindi ni Willie. Willie, ikwento mo sa kanila ano nangyari sa'yo. Isang bata si Willie. You need to watch this, mga kapatid. Bata, pinakawala ng kidnapper matapos walang tigil na kumanta ng gospel song sa loob ng 3 oras. Kung madalas ay mga kawatan ang mga nanlalamang sa kanilang mga biktima, ibahin ninyo ang kidnapper sa kwento na ito na naisahan ng dinakip niyang bata. Ang mautak na biktima kinantahan ng gospel songs ang kidnapper sa loob ng 3 oras hanggang sa marindi ito sa kanya at wala nang nagawa kundi palayain siya. Ang kwento kung paano sinagip ng kanyang pananampalataya ang bata. Ito, 9 anyos pa lang noon si Willie Myrick nang mabiktima ito ng kidnapping habang nasa bakuran siya ng kanilang bahay sa Atlanta. Katulad ng mga napapanood natin sa pelikula, nagmaneho lang naman ang kidnapper at dinala kung saan-saan yung bata. Pero si Willie, kakaiba ang naging reaksyon sa panganib na posible niyang kaharapin. Sa halip kasi na umiyak at magpanik si Willie, non-stop itong kumanta ng gospel songs na Every Praise sa loob ng 3 oras. Habang kumakanta si Willie, wala ring tigil sa pagmumura ang kidnapper habang pinapatahimik siya. Pero nang hindi niya ito mapigilan, wala nang nagawa ang kidnapper kundi palayain ang kanyang biktima. Ayon sa ulat, lumaki si Willie sa kanyang ninang na si Codetta Bateman. Napalagian siyang isinasama sa simbahan kung saan ito natuto na magbasa at umintindi ng mga teaching sa Bible. Sa murang edad, nakita ni Bateman kung paano na-develop ang pananampalataya ni Willie. Sa katunayan, mas pinipili nito na umattend sa Bible study sessions sa halip na maglaro. Samantala, bagamat natakot para sa kanyang buhay, sinabi ni Willie na ipinauubaya na lang niya ang lahat sa pananampalataya. Pagkalipas nga ng 3 oras, nanaig pa rin ang paniniwala ng bata at ligtas na nakalabas ng sasakyan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo na yung gagawin mo pagka nakidnap ka. Kantan mo ng Every Praise. Every Praise. Word. So, mga kapatid, napakamakapangyarihan ng pagpupuri. Ngayon, huwag kang titigil after one song. Hanggat hindi mo nararamdaman ang deliverance ng Lord, ang help ng Lord, huwag kang titigil. Amen? Sing from the Lord. Sing from the heart, to the Lord. May I share this thing? Alam nyo, ako nababagabag ako kasi hindi nyo alam minsan, maraming mga demonyo ang nag-iimpluwensya sa atin at ginugulo yung isip at buhay natin at pamilya natin dahil nga yung mga kanta natin hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ako po, nung na-born again ako, mahilig ako sa panahon namin na brother Jim, ang hilig ko, hilig ko yung Air Supply, ABBA, Bee Gees, Beatles. Favorite ko po lahat yan. Yan, pati na si Eddie Peregrina, pinatulan ko. Tsaka mga Jackson 5. Nako, kumpleto kami ng mga album. Kasi nanay ko po, mahilig sa music din. Pero one of the changes that the Lord made in my heart, He changed even my music. Kailangan po, isama po natin sa pagbabagong buhay ang music. Nabago na ba yung music mo? Pakitanong ka mo, nabago na ba yung music mo? Kasi sabi ng Panginoon, sing and make music to the Lord.
ang imi-music mo, ang sising mo, yung kay Lord. Una sa lahat. Kasi, yung music na yan, glorifies God. Nakaka-glorify kay Lord. Pangalawa, it strengthens your faith. Kasi nakasulat sa mga kanta natin na inaawit, yung mga verses sa Bible. Kaya, pakinggan ninyo mga praise and worship, lalo na yung kinakanta natin dito, amen? Kasi para alam nyo yung tono. Kasi minsan may nagko-complain, Pastor, di namin alam yung mga tono. Paano nyo malalaman? Hindi nyo pinapakinggan. Di, lahat ng kanta natin dito, after this, everyday pakinggan ninyo yung kanta ni na Grace, amen? Malalaman ninyo. Kasi ang sabi ng Lord, sing a new song. Hindi pwedeng hanggang ngayon, ang kanta mo lang alam, alive, alive. Alive, alive, alive forever. Powerful naman yun. Pero kailangan, new song. Amen? And that's what we're trying to achieve in our worship. We're trying to learn new songs. Kaya huwag kang magko-complain pag kami new song. Sabihin mo sa mga, huwag kang magko-complain pag kami new song. Ikaw ang mag-adjust. Amen? Kasi sinabihan tayo ni Lord, sing a new song. Nakasulat yun sa Bible. Hindi pwedeng, kay buti-buti mo. Kailangan alam mo ring the goodness of God. Kailangan alam mo rin yung the goodness of God. Di ba? Yung mga new songs. Amen? Pero pinapakiusap ko po, you want your house to be always cleansed and filled with the presence of God, cleansed from impurity, unclean spirit. Yung music ninyo, wag ko kayo magpapatugtog ng hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Kahit alam nyo ngayon, ang dami na ho nating mga options. Love songs, ang dami ng love songs na praise and worship. Marami pong mga kanta na demonic. Mag-ingat po kayo. Kailangan yung kanta kay Lord. Amen? Ang daming mga maling message. Hindi naman lalakas ng faith mo doon. Ang kantahin mo, ang music mo, nakakalugod sa Diyos, nagpapalakas sa faith mo. Matalino ka dyan. At pagka yun ang nakasanayan mo, sa sarili mo, sa bahay nyo, kahit saan man, magiging powerful yung buhay mo. Lalo na pagka may problema ka.